specific actions do you intend to allow your projects to be felt across the 7 colleges? We have a project by our vice Vice Chairperson Pauline na LCSC para ma-convene ng lahat ng colleges ng SCs ng UP. And gamit doon, so that we will use that avenue para ma-schedule natin ng tama yung mga events. So when example I put backband there, wala tayong magiging ka-conflict sa time period na yun para hindi magagawa ng audience. And another one is we will have also a color run para yung color run, it will be an LGBT run. It will be for the LGBT para i-prove natin na walang kahit anong kulay ka, ikaw yun. At yung color runner yun, it won't discriminate anyone. So it will be felt by each and every student in UP Manila. That's all. Thank you. Hi, so yung action na gagawin ko, syempre, using yung may bosses ka na Juboa ng USC ng biggest USC. So yung sa may bosses ka, parang gusto ko malaman yung yung feeling nung yung parang gusto ng isang college para yun nga para ma-assess ko kung ano yung project na pwedeng i-offer dun sa college. So, yeah. Unang-una, bilang USC Counselor for People's Struggle, ipagpapatuloy natin yung nasimulan na ng kasalukuyang USC ang pagkakalat ng mga concerns ng mga students through UPM agenda. Kasi UPM agenda naman, bukod sa pagbubuo ng konkretong pagpulit ng mga concerns ng mga students, educational discussions din tayo. At bilang USC Counselor din for People's Struggle, andyan yung ating principle sa ating plataforma na education and integration. Education through RTRs, forums, educational discussions, at mass media. Bilang tayo naman sa pharmacy, di ba? Madalas, wala tayong time para mag-RTR pa kasi hindi match yung schedule natin, and chances are nasa lab kayo. So social media, i-maximize natin yung social media, pati tayo sa campaigns, dahil doon naman yung point of convergence natin, kung saan tayo mas makakapag-interact, di ba? At integrate, kung saan tayo mismo lulubog sa marginalized sector siya dapat natin tulikuran. Para ma-practice natin yung community pharmacy at kung ano namang field sa loob ng UP Manila. Bilang Health Sciences Center, naniniwala tayo na ang unang-una dapat nating ipa-prioritize ay ang may connect ang environmental health sa public health at sa mismong health mismo. At paano natin ito gagawin? Unang-una sa project ko na Lab Ko Linis Ko ay lilinisin natin ang mga laboratorio sa mga lahat ng colleges, lalong-lalo na yung mga nasa CAS, wherein halos lahat ng students ay involved nga dun sa mga laboratories sa CAS. So, paano nga ba ito gagawin? Unang-una ay, syempre pagsasama-samahin natin yung mga academic orgs at yung lalong-lalo na in partnership with the local college student councils. Gagawin natin siya at least every SEM para ma-ensure natin na talaga namang magiging malinis yung laboratories natin. Specifically din sa dentistry, tsaka sa med, wherein yung lab waste is talagang kapag hindi siya tinapon ng maayos, ay magiging detrimental siya sa health natin. Like I've always been saying, UPM students will be active participants in my projects. And specific ways that will happen is first, in the Arts and Culture Committee, which the committee I'm vying for, I'm going to make sure that the organizing committee roles will be well represented by all colleges, the students by all colleges. And then, second, we have the League of Cultural Organizations, where I'm going to make sure all the cultural arts in the university are well represented. And they will be actively part of the planning to execution. So, that's it. So yung question sa akin is, what specific actions do you intend to take to allow your projects to be felt across all 7 colleges? Specific actions, isa sa mga proyekto namin sa Katipunan ay ang pagko-convene sa Health and Environment Alliance of Leaders na kung saan yung iba't ibang health orgs and environmental orgs ay yun nga, ito-convene natin para meron tayong primary mechanism na papagalawin sa committee. Tapos, i-utilize din natin ang League of College Student Councils through our Vice Chairperson, Pauline Balahadja, para mas mapalapit sa bawat konseho ng bawat kolehiyo ng UP Manila yung mga project na bibigyan natin.
at compatibility natin. So, I'm US Counselor for Student Rights and Welfare Plus Issues and Policies. So, my main platform is PAINMAX. B. Broader campaigns for student rights and welfare. A. Action at Tugon. Y. Youthless Health Agenda 2016 at maximum student participation. So, isa sa mga campaigns under broader student rights campaigns for student rights and welfare ay ang SAIS. SAIS evaluation, recommendation, and SAIS. So, yun isa sa mga proyekto na i-highlight natin. Alam naman natin na parang naging isang problema sa College of Pharmacy ang SAIS. Hindi ito naging epektibo. Kaya ating pag-aaralan kung ano yung maaari natin magawa para mas mapaigit pa yung sistema ng enrollment sa ating paaral. Kasama rin dun sa action at tugon naman, yung grievance desk tuwing enrollment na nakakalat sa mga 7 colleges at pati na rin sa OUR. Siguro pwede rin natin isama dun sa Youthless Health Agenda 2016 natin, yung mga movement natin na calling on for para mas mapaganda natin yung sistema ng enrollment sa atin. So, Ako po, if alaman ako, I will be an acacia tree. Because you see an acacia tree, maraming century-old acacia tree. So no matter how long it stands there, it will stay sturdy, it will stay resilient on what it believes in, on what it stands for. So ako, kahit tumanda man ako, I will stand for what is right, for what I believe in, for my principles, for the principles of Asam Katipunan. Dahil uso sa UPM ang mga halaman, anong klaseng halaman ka at bakit? Ako ng klaseng halaman ako, siguro rose na lang. Kasi maganda siya tingnan, pero matinig pa rin. Thank you. Thank you. Sorry to you, Liz. Nakipag-swap ka pa naman. Good luck. Good luck. Good luck. Thank you. Thank you. Good luck. Thank you, Kuya. So, exit ka Bakit na. nag-record pa? Ayun. Naisip ko, ang pasok ko rin sa isip ko ay Venus flytrap. Kasi diba, ano siya eh, fierce na and ganyan tayo pagdating sa national and local issues. Fierce tayo. Kakainin natin lahat ng repressive issues. Kakainin, hindi na magiging mild sa kanila. Magiging fierce tayo. Thank Ayan, bilang bio student, syempre na-excite ako sa tanong na yan. Bilang halaman, ako ay magiging isang bakawan or mangrove. Alam naman natin na ang bakawan ay naka-expose both air and water. At bilang magiging isang USC counselor, ako ay may expose sa different pressures na dala nga ng iba't ibang kulay at iba't ibang advokasya sa loob ng konseho. Kaya naman kung ako ay magiging bakawan, bilang gawa na rin na ang mga bakawan ay nagiging stress reliever sila and nag-regulate din sila nung tamang flow nung environment. Ako, paghalaman ako, dalandan leaf. Kasi, dan, real na real. Okay, gets ba? Yung commercial. Hindi kaya na. Kung halaman ako, isa akong Venus flytrap. Kasi, oo halaman, pero nangangain pa rin. Nangangain ng mga taong tumatapak sa karapatan ng ibang tao, karapatan sa kalusugan, karapatan sa kalikasan, yung nagsisira ng kalikasan natin para sa pansariling interes. Kakainin ko silang lahat. siguro isa akong halaman na natatagpuan sa disyerto, hindi kailangan lang nila didiligan. So, it can stand yung init na nararamdaman natin ngayon sa